Ang January ay ang simula ng buwan ng taon upang simulan ang mga plano ng bawat tao. Ngunit sa kwento natin ngayon, tila ang January ang pinakamalungkot na buwan para sa pamilyang Diaz. Dahil ang isa sa kanilang pamilya ni si Angie ay nakaranas ng isang kalunos-lunos na paghihirap sa kamay ng kanyang asawa. At ang masaklap pa dito, ang katawan ni Angie ay pinaghiwa-hiwalay. Bakit nga ba nangyari ito kay Angie? Gayong ang mag-asawa ay 3 buwan pa lamang kasal na kung iisipin, dapat ang lahat ay masaya pa. Kung gusto mong malaman ang sagot sa tanong, halika at aking isasalaysay ang buong pangyayari sa pagkamatay ni Angie. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba at paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Angie Diaz ay sinilang noong October 21, 2001 sa Managua, Nicaragua. Siya ay panganay sa 4 na mga anak ni Diana Diaz at hindi pinangalan ng ama. Sa pagkakataon na to, hindi ko nahanap ang patungkol sa kanyang ama at ang dahilan kung bakit hindi nila kasama ito. Kaya nga sa madaling salita, ang ina nilang si Diana lamang ang nagpalaki sa kanilang 4 na magkakapatid bilang isang solo parent. Dahil dito, hindi naging madali para sa mag-iina ang pamumuhay. Gayunpaman, ang mga kahirapan na kanilang nararanasan ay nagpanatili sa kanila na magkaisa at lumaban na magkakasama sa buhay. Ngunit para kay Diana, bilang ina, kailangan niyang bigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Kaya noong 2006, nagpasya si Diana na pumunta sa US na mag-isa upang simulang tuparin ang pangarap niyang magandang buhay para sa mga anak na kanyang maiiwan. Nang makaalis, siya ay nanirahan sa Houston, Texas at nagsimulang magtrabaho upang magpadala ng pera sa mga anak na naiwan sa Nicaragua. Samantala, habang ang ina ni Diana ay malayo sa mga anak, ang tiyahing nagngangalang Maria Libertad ang kasalukuyang nag-aalaga kina Angie at sa 3 pang mga bata, na kung saan, hindi nagtagal, itinuring na ng magkakapatid na pangalawang ina si Maria. Samantala, bagaman malayo sa isa't isa ang mag-iina, napanatili nila ang maayos na komunikasyon. Kaya sa kabila ng tila mahirap na sitwasyon na meron ang buhay ni Angie sa murang edad, hindi naging hadlang ito upang maging isang masayahing bata, nangangarap at determinadong makamit ang kanyang mga layunin at pangarap sa buhay. Dahil dito, matapos makapagtapos ng high school, nagpatuloy na mag-aral si Angie sa National Autonomous University of Nicaragua. Ngunit sa hindi inaasahan, isang masakit na pangyayari ang naganap na pagbabago sa kanyang mga plano. Dahil hindi nagtagal, matapos makapasok sa universidad, ang kanyang tiyahin na si Maria ay na-diagnose na may cancer, na kung saan, na mga panahon na yon, walang pera si Maria upang tustusan ang pangangailangan niya sa pagpapagamot sa kanyang sakit. Kaya naman sa sandaling malaman ito ni Angie, hindi siya nagdalawang isip na gumawa ng isang bagay upang matulungan ang babaeng nag-alay ng kanyang buhay sa pag-aalaga sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Kaya sa edad na 18 taong gulang, nagpasya si Angie na sumama sa kanyang pinsan na pumunta sa US. Upang sa ganon siya ay makakuha ng isang trabaho na magbibigay daan sa kanila upang mabayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang tiyahin. Kaya nga makalipas ng humigit kumulang na 15 taong pagkakahiwalay sa ina, noong 2019, muli niyang nakasama ang kanyang inang si Diana.
Nang makarating sa Houston, ang dalagang may pangarap sa buhay at may layunin na tumulong sa tiyahing may sakit ay agad na nagkaroon ng trabaho, na kung saan halos lahat ng perang tinatanggap niya sa trabaho ay binibigay niya sa pamilya niya sa Nicaragua. Samantala, ang pananatili ni Angie sa lugar ay hindi naging mahirap para sa kanya. Dahil mabilis siyang natutong magsalita ng Ingles at dagdag pa ang pagiging magaling nitong makisama sa tao. Kaya naman sa kabutihang palad, nakakuha siya ng 2 trabaho. Maliban sa 2 trabahong nakuha, natuklasan din niya ang isang bagong hilig. Ito ay ang pag-exercise at pagkain ng mga masusustansyang pagkain, na kung saan ito ay komportable niyang ibinahagi sa mga tao sa pamamagitan ng pag-post niya sa kanyang social media account. Dahil dito, nakahikayat siya ng maraming follower. Kaya naman naging daan ito upang makakuha pa siya ng karagdagang pera maliban sa kanyang sahod mula sa kanyang mga trabaho. Samantala, tulad ng aking nabanggit, mayroon pang isang trabaho si Angie. Ito ay isang butcher shop na tinatawag na cheapest meat market na matatagpuan sa Waller County. Sa nabanggit na shop, inilarawan si Angie ng kanyang amo, mga katrabaho, at ilang mga customer na isang masayahin, may maaliwalas at nakakatuwang presensya na nakakahawa sa lahat. Sa katunayan, ayon sa isa sa kanyang katrabaho, si Angie ay ang taong handang makipag-usap na may ngiti sa mukha sa sino mang pumapasok sa pintuan ng tindahan. Kaya nga halos lahat ng kalalakihan ay nais siyang lapitan, makilala at maging kasintahan. Ngunit sa kabila ng maraming kalalakihan na nais siyang maging bahagi ng kanyang buhay, isang tao lamang ang nanalo sa kanyang puso. Dahil noong 2022, kasalukuyang 21 taong gulang si Angie at humigit kumulang na 3 taon nang naninirahan sa US, nakilala niya ang isang lokal na binata na kasing edad niya. Ito ay si Jared James Ticus na mula sa Houston. Kaya mula nang magkakilala sina Jared at Angie, sila ay nagkaroon na ng interes sa isa't isa at may mga bagay na nagkasundo ang dalawa. Dahil doon, ang lahat para sa dalawa ay naging mabilis. Sapagkat nakadama si Angie na natagpuan na niya ang makakasama niya sa buhay. Tinuring niyang isang soulmate si Jared at bilang taong mapagmahal, iginagalang siya at gagawin ang lahat para sa kanya. Kaya tulad ng aking nabanggit, naging mabilis ang lahat. At noong October 13, 2022, ang dalawang nag-iibigan ng 10 araw ay agad na nagpakasal sa town hall ng bayan ng maliit na lungsod ng Magnolia, na kung saan ang kanilang kasal ay walang ibang naging saksi kundi si Judge Trey Duhon, ang judge na nagkasal sa kanila. Kaya matapos ang kasal, ang lahat ay nagulat. Dahil hindi nila inaasahan na magiging seryoso sila sa isa't isa kahit na nagkasama lamang sila sa maikling panahon. Gayunpaman, natanggap ng bagong kasal ang suporta ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito ay nang makita ng lahat na tila masaya sila sa isa't isa. Kaya matapos ng kasal, nagsabi si Angie sa kanyang ina na aalis na siya sa Houston upang lumipat sa Waller at manirahan kasama ang kanyang asawa. Pagkatapos, ang mag-asawa ay masayang umalis at nanirahan sa Oak Hollow Boulevard sa kanilang maaliwalas na tahanan na isang cabin sa likod lang ng bahay ng mga magulang ni Jared. Lumipas ang mga buwan, ang mag-asawa ay masaya sa piling ng isa't isa. Maliban dito, ang kanika nilang sarili ay malalapit na sa pamilya ng bawat isa. Kaya nga kung minsan isinasama ni Angie si Jared sa mga okasyon ng pamilya nito. Habang ang pamilya naman ni Jared ay naging malapit naman kay Angie. Kaya nga masasabi na naging maganda ang lahat para sa bagong mag-asawa. Ngunit pagkatapos ng pagdiriwang ng pagtatapos ng taon, napansin ng mga katrabaho ni Angie ang ilang pagbabago sa mood nito.
dahil may mga araw na hindi na siya masayahin gaya ng dati. Kaya naghinala ang mga ito na maaaring may problema si Angie patungkol sa kanyang buhay may asawa. Ngunit sa kabila ng napapansin ng mga katrabaho, hindi nagsasabi si Angie sa mga ito. Maliban dito, makikita sa kanyang social media account na tila masaya naman ito sa piling ng kanyang asawa. Kaya pinagpalagay na lamang nila na marahil ay nag-a-adjust pa ito sa pagkakaroon ng asawa. Ngunit isang araw ng Miyerkules ng January 11, 2023, nag-alala ang kanyang mga kasamahan nang hindi ito pumasok sa kanyang trabaho. Na kung saan ang ganitong gawain ay hindi niya ugali. Dahil sa humigit kumulang niyang pagtatrabaho sa nasabing shop, palagi itong pumapasok o kaya ay nakikipag-ugnayan kung kinakailangan. Ngunit na mga panahon na yon, lumipas ang mga oras, walang balitang natanggap ang mga katrabaho mula sa kanya. Ni hindi siya nakipag-ugnayan kahit kanino sa mga ito para magulat ng anuman. Kaya nga wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung anong nangyari kay Angie. Samantala, bagaman ang mga magulang ni Jared ay hindi nangingialam sa mag-asawa, nagkaroon sila ng nakakatakot na pakiramdam dahil pumunta sa kanila ang kanilang anak na si Jared upang sabihing tingnan ng mga ito ang cabin na tinutuluyan nilang mag-asawa. Matapos sabihin ng mga bagay na yon, umalis si Jared. At makikita pa sa isang video na kalmado itong pumunta sa isang shop upang kumuha ng inumin at umalis. Samantala, matapos sabihin ng anak ang mga katagang iyon, mabilis na pumunta ang ama ni Jared sa cabin. Pagkarating, hindi pa man niya nakikita ang buong bahay, ngunit ang mga dingding, sahig, kasangkapan sa bawat bagay sa bahay ay nababalutan ng mga mantsa ng dugo. Kaya kahit hindi na alamin ang patungkol sa kakilakilabot na trahedya na nangyari sa loob, masasabing ito ay isang kalunos-lunos. Dahil doon, tumawag ang ama ni Jared sa mga pulis upang ipaalam ang patungkol sa kanyang nakita. Makalipas ang ilang minuto, mga bandang 4:18 p.m., dumating ang mga otoridad sa bahay ng pamilyang Dicos sa pangunguna ni Waller County Sheriff Troy Gidray. Pagkarating, agad nilang sinimulan ang pag-iimbestiga. Pagkatapos, tulad ng nakita ng ama ni Jared, ang paligid ay puno ng dugo na talagang nakakakilabot. Sa patuloy na paglilibot ng mga opisyal, nakita nila ang ilang bahagi ng katawan ni Angie na hiniwa-hiwalay at ang ulo naman ay natagpuan sa kanilang banyo. Habang nagsisiyasat pa sa paligid, nakita rin nila ang ginamit na armas ng salarin. Ito ay simpleng kitchen knife. At batay sa itsura ng katawan ni Angie, maliban sa pinaghiwa-hiwalay ito, puno ang katawan ng mga saksak. At ayon sa autopsy, siya ay patay na mula pa nung gabi ng mga bandang 11 p.m. Samantala, habang nag-iimbestiga, nakita nila si Jared na napakakalmado na parang walang seryosong nangyari. Pagkatapos, tinanong nila ito patungkol sa nangyari sa kanyang asawa. Ngunit sa hindi inaasahan, agad niyang inamin ang kanyang ginawang krimen. Kaya naman, mabilis na inaresto at dinala sa istasyon ng mga pulis si Jared. Matapos ang pag-aresto, nanatiling nakakulong si Jared sa bilangguan na may posibilidad na makalaya sa pamamagitan ng pagpiyansa sa halagang $500,000. Ngunit ang county prosecutor na si John Whitmart ay hindi sumang-ayon sa halagang nabanggit. Dahil ayon sa kanya, ito ay napakaliit na halaga kumpara sa napakasamang krimen na ginawa ni Jared. Kaya naman iniutos na itaas ang halaga sa $1,000,000. Dagdag pa ang karagdagang pagsampa ng iba pang mga kaso upang sa ganon siya ay mahatulan ng first degree murder. Samantala, matapos ang usapin na yun,
Hanggang sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag patungkol sa paglilitis para kay Jared. At hindi na nagbigay pa ng ibang impormasyon ang pulisya patungkol sa kung ano ang dahilan kung bakit ginawa ni Jared ang desisyon na patayin si Angie. Gayunpaman, ayon sa ilang mga patotoo mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan, maaring sinasaktan na ni Jared si Angie mula pa noong nakaraang taon ng December. Ito ay nung dumalo si Angie sa isang Christmas party ng kanyang mga katrabaho. Na mga panahon na yon, habang masayang kasama ang kanyang mga katrabaho, dumating si Jared sa lugar na nagpapakita ng hindi magandang hitsura. Ilang sandali pa, gumawa ng dahilan ng mag-asawa upang umalis sa lugar. Kaya marahil nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Gayunpaman, tulad ng aking nabanggit, hindi na naglabas ng anumang salaysay ang mga pulis patungkol sa motibo ng pagpatay ni Jared sa asawa. Ngunit batay sa salaysay ng mga kaibigan at kamag-anak ni Angie, ang maaaring naging dahilan nito ay matinding selos. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina C. Marcos, Mary Ann Ortiz and family from Lipa City, Batangas, Marisa Grafilo, Bernie from Tampa, Florida, Fujiko Kitamura from Saudi Arabia, YL Tagalog Movie Recap, Ivy Arsobal from Dubai, Arsobal family from Laguna, at Medel Talon from Kuwait. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Angie Diaz. Ako po si G. Maraming salamat.